No, ma'am, I've not received any requests for a sit down or any meeting with President Marcos. I have no ill feelings with him with regard to the political persecution that I am receiving from the administration, because that is part of the life of a politician. I have problems with his performance as president. So, ayan na nga, no? Klarong-klaro yung inexplain ni VP Sara na wala po siyang problema kay Bongbong Marcos sa ginawa na political prosecution patungkol sa kanyang pamilya at sa kanyang sarili na mismo si VP Sara. Ang problema po ni VP Sara ay ang kanyang performance ni Bongbong Marcos. Ano ba ang performance ni Bongbong Marcos? Siyempre, palpak, hindi marunong maging presidente at kung ano-ano pang mga kasinungalingan na kanyang nag-promise siya sa taong bayan na hindi niya nagampanan yun. Okay? So, yun po ang ating pag-uusapan ngayon. Yun po ang ating i-react ngayon dito sa interview ni VP Sara doon sa Australia. Okay? So, yan, lahat ng topics, issues, sinagot na po ni VP Sara at tayo po ay pakikinggan natin itong sinabi po ni VP Sara at i-react natin ito. Okay? Pero bago ang lahat guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa video. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphones po ninyo, ma-notify kung meron kayong kung meron tayong bagong uploads, meron tayong breaking news, at kung nagla-live mismo ang ating channel, malalaman nyo kaagad. Okay? So, mahalaga po na mag-subscribe tayong lahat sa Donmar TV. Sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan. Almost 500,000 subscribers na tayo, ha? Kaya subscribe na para mas dadami pa ang ating community dito sa YouTube. Okay? So, without further ado, no, panoorin po natin ang buong interview ni VP Sara sa Australia at i-react natin kasi marami po siyang sinagot na mga maiinit na issue, especially itong patungkol kay Attorney Claire Castro at patungkol po sa mga tanong na ano na ba ang kanyang mga relasyon sa mga Marcos at dito sa mga Romualdez, at higit sa lahat ang kalagayan po at update ni former President Duterte ng kanyang tatay. Okay? I-play natin and i-react at sabay-sabay tayong magre-react. Play. Ano po ang reason ba't kayo pumunta dito? Personal po ba or politics aspect po? Yes, the reason why I am here is because I want to bring to the international community and talk to the Filipino community here in Australia about the International Criminal Court and the case of former President Duterte, as well as discussing what is happening in our country right now in terms of the performance of the administration of President Marcos. Kamusta po yung family nyo, Vice President, sa mga nangyayari po sa inyo sa former President Rodrigo Duterte at sa inyo ba? Immediate family, meaning my husband and my children, they're unaffected by politics. We don't discuss politics inside the house. My children are aware because they see content in social media, but we usually sit down with them and request them to ask questions directly from me and my husband so that we can answer the questions in their heads. Kasi nga, ito, kawawa nga yung pamilya ni VP Sara, di ba? Especially ang kanyang mga anak, no? Maliliit pa yung kanilang mga anak, no? And isa ito sa mga struggles rin ng mga politicians nung kapag malaman
kung ano ang nangyayari sa social media, especially kung ibabash yung kanilang ina. Siyempre, VP Sara, no? Lahat naman siguro ng mga politicians are naka-experience ng ibabash sila. So, yan po ang sabi ni VP Sara, we don't discuss that sa bahay. At kung may tanong man ang kaniyang mga anak, direkta nilang pinagtuunan ng pansin, no? At sasabihin, pauunawain yung kanilang anak, no? Mahirap rin sa kanilang sitwasyon, no? Ano po yung mensahe niyo po sa mga Pilipino naman dito sa Australia po sa pagsa-suporta po sa inyo? Yes. First, I'd like to thank the Filipino community in Australia. By the way yung mga Filipino community sa Australia po, sa mga nanonood dito ng mga viewers ng Donmar TV, sa mga taga-Australia, hello po sa inyo ha. Shout out po sa inyo galing kay Donmar TV at ingat-ingat po kayo dyan. Ingatan nyo si VP Sara at good luck sa inyong lahat dyan. Enjoy na sa presence ni VP Sara, okay? But not just Australia. Many came to Australia to join the Free Duterte Now rally here in Melbourne. Some came from Hawaii, some came from the US, and from the Philippines as well. And we thank them for that, and we thank them for listening about the ICC case and about the situation of former President Rodrigo Duterte. Thank you. Thank you, Madam Vice President. Thank you for speaking with us. You see the big supporters, a big amount of supporters you have behind you here. But in terms of the political support, have you been trying to seek a meeting with the Australian government while you're here in Australia? Oh, not for this visit. I've not reached out. I did reach out to Foreign Minister Penny Wong, but unfortunately she is unable to meet me on Monday. So I will not be visiting Australian government officials for this visit. But I do hope that I can meet them in my next visit in the future, inshallah. Is it a concern for you that you've come to Australia, you're here on Australian soil, and they haven't granted you a meeting? What does that mean for Australia's relationship with the Philippines? Well, it doesn't reflect. I don't think it will reflect the relationship of the Philippines and Australia. It was a very short notice. I informed her informally through a message that I am here in Australia and I am here to do a rally today, and that if she is available for a very brief, quick chat, just to say hello, because I met her in the Philippines when she visited, and just wanted to say a friendly hello, nothing official. And I understand your father's legal team has submitted a request for him to be moved to a third country. Are you pushing for that third country to be Australia? Not for this visit. Australia is in the list of countries that are considered by the lawyers, but I am not here for the interim release, not for this visit. Thank you. Hi, VP. Welcome to Melbourne. Thank you. Welcome to Melbourne as well. So, VP, alam ko very short notice itong event na ito, no? At nakita nyo, ang dami-dami talaga mga Pilipino na nag-travel not only from Australia, but yun nga, sa iba't ibang mga bahagi ng bansa. Ano po ba yung message nitong pagtitipon natin para sa ating mahal na inang bayan at mga Pilipinong sumusuporta po sa kay Pangulong Duterte at sa inyo? Yes, oo. As I said, I am here because of number one, the ICC, the International Criminal Court, and the case of former President Rodrigo Duterte. And number two, I am here as well for our country to discuss issues and the non-performance of the administration of President Marcos with the Filipino community. All right, thank you. Okay, net 25 please. Ma'am, regarding po sa interim release, any update po kung meron na po? Ito makinig. Patungkol po ito sa interim release ni Tatay Digong. Bansa na nagpahayag ng pagsuporta o magkanlong sa Pangulo. Yes, yes, sir. If you can check the ICC website, there is a request for interim release filed by the defense team of former President Rodrigo Duterte. And if you can read through the redacted portions, you can see that there are two countries that was named there, and one of the countries committed
to helping or to receiving and accepting former President Rodrigo Duterte. What, So, klaro yan na sa website ng ICC, hindi man binanggit yung country, pero meron na. Okay, dalawa yan meron yan, dalawa ang possible na tutulong kay former President Duterte o mag-receive sa kanya in case if meron na pong go signal ng ICC sa interim release. are those? Unfortunately, sir, I cannot talk about the contents of that petition. Only the lawyers of President Duterte can talk about the request for interim release because some portions of that, particularly those items that were redacted and considered as confidential, can only be between those who have privilege, lawyer-client privilege. Maiba naman po, regarding naman po sa, hingi lang po na reaction regarding sa sinabi ni President Marcos ngayon na he chooses to focus on helping or the people's needs rather than the impeachment. Reaction naman. Well, good for him. And so we hope to see some sort of truth to his statements that he is focusing on helping our fellow Filipinos and doing something for the country. Unfortunately, if you... Yan ang hope ni VP Sara na itong si Bongbong Marcos ay maging totoo na sa kanyang mga pinagsasabi. Kasi for the past 3 years, ang napapansin natin, lagi na lang na pabula ng kanyang bibig, Lagi na lang kung anong mga promises na sinabi niya sa kanyang mga press media interview, pero in the real situation, wala naman siyang ginagawa. So kaya nasabi po ni VP Sara na I hope na tutuhanin niya na ang kanyang mga sinasabi. Di ba? And VP Sara is just reacting sa kung ano yung katotohanan dyan. Di ba? to talk to the ordinary citizens and the Filipino community abroad, we don't see anything at all. One last question po, ma'am. Regarding po sa mga cases na sabihin nag-aabang sa OBP sa Philippines, especially yung sinampa po sa Ombudsman, yung OBP was given 10 days to react po sa may ginawa na po bang hakbang ang OBP regarding? Yes, sir. We received the order to comment. Yeah. Yes, we received the order to comment of the Ombudsman for 10 days, and we intend to file our answer within 10 days. We've been preparing for this since November of 2023, the moment that we heard... House of Representatives, ito na po yung hinihintay ninyo na sasagot ba si VP Sara sa hinihingi ng Senado, di ba? Ito na yun, November pa pala sila nagpre-prepare dito, di ba? Tapos may iba dyan nagsasabi na baka hindi yan sisipot si VP Sara ganun kung yung hinihingi. Utot nyo. Kayo na lang ang mag-Vice President. Representative Castro from the House of Representatives mentioned the word impeachment. So we've been preparing for this, and we've hired lawyers since 20... mga magagaling pa na lawyers yung hinire ni VP Sara, di ba? Sasabihin, bakit ang daming mga lawyers na hinire si VP Sara kung inosente siya? Di syempre, impeachment yan ano kasi kayo? Insecure kasi kayo sa mga magagaling na lawyer. Paramihan, hindi yan paramihan ng lawyer kasi marami yung lawyer ni VP Sara, sasabihin nyo na talagang may kasalanan kasi ang daming lawyer nilang kinuha. Yun ang sabi nila, Hindi.
para lang kayong na-intimidate o natatakot kayo, nagpanik kayo kasi alam nyo, no? Itong mga magagaling na lawyer na kinuha ni VP Sara na marami, ibig sabihin, hindi po lulusot yung mga kabalastugan dyan sa House of Representatives. Ikaw ba naman, ha? Ang dami nyo dyan sa Tuwadcom. Kung ano-ano, pinagkaisahan nyo nga si VP Sara pinagtulungan ninyo. Ang dami-dami ninyo. Halos araw-araw kayong nagpa-press media dyan. Ha? Iba yung naka-assign sa MWF, iba yung naka-assign sa TTH. Inaraw-araw nyo na si VP Sara, ha? Sa kung ano-anong mga inakusa ninyo. Tapos, kayon, kung kukuha si VP Sara ng ang daming kakampi na mga lawyers, inggit rin kayo. Kayo na lang ang gusto nyong pagtulungan. Ngayon, kumukuha ng lawyer. React kayo ng react. Wala namang nakasaad doon sa ating impeachment court na guidelines na 2-3 lang ang lawyer ang pwede. Ewan ko lang, ha? Siguro meron yung mga guidelines pero siguro naman si VP Sara nag-follow sa guidelines, di ba? Wag kayong inggit 23. So they will answer. We will provide the answer within 10 days. VP, nung nasa The Hague po tayo, na-mention ninyo about the domestic legal remedy for PRRD. Yes. Ano po ba tayong update doon, VP? Well, the update is former spokesperson, former Secretary Attorney Harry Roque already sat down and discussed with a local Dutch lawyer. And he has been asking me to do a online consultation and vetting of the lawyer. I've not done that because I've not sat down and discussed this as well with former President Rodrigo Duterte. Since he is the client, I think he should be the one to decide and he should be informed of the other remedies that are available to him. But hopefully we can avail of all remedies to get to free Duterte now. For the last outlet, SMNI, please. I'm from Sorry. SMNI. Yes, sir. We will confirm if dadalo po ba tayo sa zona ng BBM. No, sir. I do not intend to attend these. Ito nakakatawa nga ito is suplak na suplak si BBM dito Ano yung reason bakit hindi dadalo si VP Sara sa SONA 2025 ni BBM? Ito Of the nation address of President Marcos, since I don't think he will be providing anything substantial about I think he will not provide anything substantial. Ito totoo naman Lahat naman yan sasabihin ni Bongbong Marcos. Kasinungalingan. Kagaya ng nangyari sa flood control projects. Di ba? Booking siya doon. 5,500 flood control projects pagkatapos ng 2 araw, binagyo. Ayan, yung flood, hindi na control. Diba? So, sabi ni VP Sara, bakit naman ako pupunta doon sa SONA na yan? Wala namang maibibigay na substantial si Bongbong Marcos. Ay, nako. about our country, and it would be best to spend that time with the Filipino community. Correct. Sabi ni VP Sara, I would rather spend that time to the kapwa natin Pilipino, no? Sa mga OFWs. Mas makabuluhan pa. Kung pupunta ka doon, pasikat lang puro doon. Alam naman natin, yung SONA, budgeted rin yan. Millions of pesos ang winawaldas dyan. Di ba? O kung pupunta si VP Sara dyan, siyempre, pera rin yun, di ba? Siguro, kaya nga, Vice President siya, siyempre, pagsilbihan siya doon ng mga
government mga trabahante ng gobyerno. Di natin alam kung pagpunta niya doon, 'di ba? May sarili siyang kwarto, ganun. O sarili niyang mga pagkain, ganun. So ano 'yun, magastos 'yun. So sabi niya, I would rather go to the meaningful event. Kasi yung SONA ni Bongbong Marcos, hindi yan meaningful. Kasi nungalingan yan ang sasabihin. Tapos, siguro, marami na namang maglabasang mga videos dyan na mga pinagsasabi niya na hindi naging totoo. Mabubuking yan. Discussing what we can do for the country and to improve the country. Ma'am, may question pa. Natanggap ninyo po ba ang order ng Ombudsman to file counter affidavit regarding issues sa confidential funds? Yes po, ano po yung magiging reaction po ninyo dito? Yes, we received the request to comment of the ombudsman, and the lawyers are already, as we speak, the lawyers are already preparing for the answer, and the lawyers informed me that we will provide the answer. I think ito yung gurgur issue yung hinihingi ng ombudsman na sabi ni VP Sara, kung ako'y magurgur, gurgurin nyo rin sila. Takot sila doon Natatakot sila doon Within the period required, within 10 days. So, ma'am, last question na po. Yes, sir. Yusek Castro, ma'am, said, and I quote, pang personal o pang bayan? That is the question. This was her reaction, ma'am, regards to your travel dito po sa Australia at sa ibang bansa. Ano po yung masasabi po? This is, I do not like traveling at all, except for holidays. And clearly, I am not on holiday for this trip. I am here to discuss with kasi yun ang banat ng taga Malacanang, itong si Attack Dog Claire Castro na pasyal raw ng pasyal. Naiinggit itong si Castro Sumama ka na lang, Castro, kung inggit ka. Hindi naman holiday ang pinupuntahan dyan ni VP Sara kung sa tingin mo. Iinggit ka pinangunahan mo mas may alam ka pa bobo ka na pagka-attorney Filipino community on ways forward for our country, and of course how we can push the administration to do more for our country, and the Philippine government should not discount the contributions of the Filipino communities Correct. worldwide. Kaya nga ikaw, Castro, wag mong maliitin kung si VP Sara ay binibisita niya ito mga OFWs. Kasi ito mga OFWs na ito, malaki po ang kanilang ambag sa bansang Pilipinas. Billions of peso po ang kanilang naibigay na pera sa bansa natin. Kaya ikaw, Castro, daldal ka ng daldal sa mga press media mo, hindi mo alam yung mga pinagsasabi mo. Wala ka sa kalingkingan ni VP Sara, kaya tumahimik ka. Okay? Buti pa nga yung aso kasi minsan tumahimik yan, ayaw tumahol. Ikaw, kahol ka na ng kahol, wala nang tama sa iyo. Tumahimik ka nga. Because first, they've been sending dollars, millions and billions of dollars diba? Correct. to the country. And second, they have the experience that people like us who have not worked, who have not lived abroad, they have that experience. So they know the best practices around the world. So Don't you know, Castro, itong mga OFWs na to, marami pong bunganga ang pinapakain dyan sa Pilipinas. Kaya, itong mga OFWs na ito, nagsasakripisyo po ito sa kanilang mga pamilya. Na itong pagbisita ng ating Vice President, ipagkakait mo pa ba yan? Na yun lang ang kanilang
panahon na maging masaya sila na maipakita ng gobyernong ito na minamahal. Okay. Mas si VP Sara pa nga yung nagpapakita sa mga OFWs eh. Sa bagay, yung mga OFWs ayaw kay Bongbong. Di ba? Si VP Sara ang hinahanap eh. So si VP Sara, malaking bagay yun, no? Na matuwa sila, binisita sila ng isang government official na totoo pong nagmamahal sa kanila at malalaman po ni VP Sara kung ano yung naging sitwasyon dyan sa mga OFWs natin. Para naman, kung merong mga problema, meron silang mga request, no? Siyempre, personal nilang makausap si VP Sara na ganito po, ganyan, ganyan. Diba? Kagaya doon sa nangyari doon sa Israel at sa Iran. Maraming mga Pilipinos doon na nabibiktima sa mga nangyari. Ang itong kapalpakan nitong si John Vic Remulla, mas inuna pa yung yung kanilang ni-rescue yung mga kanilang kasamahan nila doon. Paano na yung mga OFWs natin doon? Wala lang? Di ba? Mas inuuna ninyo. Unahin nyo yung OFWs. Na yung mga kasamahan nyo, napauwi nyo. Yung OFWs, ano nangyari doon? Dapat sabay-sabay na sana yun. Wala kayong ginawa eh. Okay. Good to sit down and discuss with them. Maraming salamat po. Thank you. Wala na kayo ibang question. Sayang naman yung ating dito, no? Nagbayad tayo. Nagbayad ba tayo? Oo, nagbayad tayo ng plane ticket and all para lang. We paid for plane ticket and all. So, ask questions. Yes. Yes. May mga usap-usapan na gusto ba makakipag-reconcile ng iyong dating ka-unit team sa iyo? Yan ba ay may katotohanan? No, ma'am, I've not received any requests for a sit down or any meeting with President Marcos. I have no ill feelings with him with regard to the political persecution that I am receiving from the administration, because that is part of the life of a politician. I have problems with his performance as president. Di ba? Let me react on that statement ni VP Sara. Alam nyo, ang kagalingan nitong mga Duterte is yung away politika. Baliwala sa kanila yan. Ika nga, sabi pa nga ni VP Sara, ni Ma'am Hanilet yata, Ma'am Hanilet, sabi niya, yung kanyang si Tatay Digong ay yung mga kalaban niya sa politika, wala siya, hindi siya sa Bisaya pa, dili siya magdumot. Okay? Hindi siya nagtanim ng galit dito sa mga kalaban ng politika. Si Duterte po, no? Si former President Duterte, after ng awayan, no? Meron nga siya mga kalaban doon sa local government sa Davao na katunggali niya o ka-rival niya, no? Rival niya sa politika nung tumakbo. Pagkatapos ng eleksyon nga, kinaibigan niya. Kasi bakit naman tayo mag-aaway? 'Di ba? Walang personalan. Kung nag-aaway tayo sa politika, doon lang 'yun. Okay? So, si VP Sara, tinanong siya ngayon na willing ka ba na makipag-ayos o makipag-hihingi ng sorry ang Marcos administration. Siyempre, sinabi ni VP Sara na wala pa siyang na-receive na letter galing sa administrasyon na sila ay magkita at mag-reconcile, bla bla bla. Walang ganun, okay? Pero sabi ni VP Sara,
wala naman akong ill feelings patungkol kay sa administrasyon at kay Bongbong Marcos. Kasi natural lang 'yon, away politika. It's normal. In a political life, normal na 'yon sa lahat ng mga politicians na kapag ikaw ay papasok sa ganitong buhay, meron talagang away politika. Inintindi na yan ni VP Sara at alam ko pinaiintindi rin yan ng kanyang tatay sa kanya. So ngayon sabi niya wala akong ill feelings. Wala akong problema dyan. Mag-away man tayo, siraan mo ako, di ba? Prangkahan man kita, masakit man ang aking sasabihin sa iyo, sa iyong kapalpakan, pero hanggang dyan lang yan. So sabi ni VP Sara, no? Wala akong problema sa away o political prosecution, yung ginagawa nila ngayon kay VP Sara, na ang tatay pinahuli, sinakay sa eroplano, dinala doon sa Hague, kinulong sa ICC. That's political prosecution. At sa lahat ng mga kaalyado ng mga Duterte, sina Roque, di ba, ginigipit. Pati si VP Sara, itong impeachment na ito, o kung anong mga kaso dyan sa ombudsman na that's part of the political prosecution kasi magkaaway tayo sa politika. Pero sabi ni VP Sara, wala akong problema doon. Haharapin ko lahat ng mga atake ninyo. Okay lang yun, walang problema. Ang problema ni VP Sara, heto. Ang problema namin sa iyo, Bongbong Marcos, ang inyong performance as President of the Philippines. Wala problema. Kahit ako ay isiraan nyo ng siraan, kasuhan nyo ako ng kasuhan, makulong man ako, kung ano mangyari sa akin, matalo man ako sa mga panggigipit nyo sa akin, okay lang yun kasi ako yun. Ang hindi po okay, ikaw, Bongbong Marcos, na ang inyong performance bilang presidente ay nakakaapekto po sa mga mamamayang Pilipino. Yung mga promises mo na 20 pesos per kilo na bigas na pinaasa mo yung taong bayan, nasaan na yun? Yun ang concern ni VP Sara. Kasi tayo po ang magkasama doon sa 2022 na nangako sa lahat ng mga pinagsasabi mo na hindi nangyari. Yun siya concern. Okay? Doon siya concern si VP Sara. Concern siya sa mga big ticket projects na nag-promise ka na ipagpatuloy mo yung mga dati nang nagawa ng kanyang tatay. Doon siya concern. Concern po si VP Sara sa mga blank items na itong walang clear explanation o transparency. Concerned po si VP Sara doon sa nangyari sa kanya sa Department of Education. Yung binigyan siya ng budget, ay yun pala ay gagamitin sa ibang programa. Concerned po si VP Sara sa nangyari sa PhilHealth. Kung ano-anong ginawa nyo sa PhilHealth, kinunan nyo ng budget, ginamit nyo sa ibang programa, na hindi natin alam kung kinurakot ba, mayroon bang korupsyon nangyari na dapat malaman ng taong bayan. Kasi in every project, alam naman natin, ang daming mangyayari dyan, mga contractors dyan, dapat tanungin kung meron bang naibulsa o wala. Doon concern si VP Sara, the performance of BBM. Sa away politika, wala. Baliwala yan kay VP Sara. Away lang yan sa ating dalawa. Politician to a politician. Pero ang what's the real deal here is the Filipino people. Kung nagagampanan ba ninyo ang inyong tungkulin o mandato sa taong bayan. Naintindihan? And I have problems with the violations of our fundamental law, our constitution, particularly with the rendition of former President. Isa pa rin yun. Performance pa rin yun ni Bongbong Marcos. Yung rendition na nangyari kay
Tatay Digong? Nag-follow ba ng tamang batas yung pagpahuli kay Duterte? Is that unconstitutional? Tama ba yun? 'Di ba? Wala naman jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, tapos ginanon niya pagtrato ang kapwa Pilipino. Doon siya may problema, si VP Sara. Doon siya may anong tawag doon? Doon siya may question kay Bongbong Marcos. Tama ba yung sinabi mo? O may tama ka lang talaga? Duterte. That was really an affront to Philippine sovereignty. Correct. Recently po sinabi din niya na hindi daw siya makikialam sa inyong impeachment. So, alam naman natin Ay di syempre, nagsisinungaling. bago-bago siya ng statement. And now, there's this new statement. Ano naman ang maisasabi mo? Ito ba ay panibagong drama na naman? Kasi on and off, iba-iba yung statement ng ating presidente. Well, I am happy that you have observed that behavior of the president. He gives conflicting statements. Truly, the very first day of his administration. In fact, he has not followed through with any of his campaign promises, and that is an example of the conflict with regard to our president. And budol in English is scam, no? Yeah. Well, we're not surprised. He has the hallmark of a scammer. Vice President, what is Yes, a hallmark of a scammer. Bongbong Marcos, sinabihan ka ni VP Sara na you have a hallmark of a scammer. Why? Imagine running mate silang dalawa, pero mismo itong si VP Sara ay nakapansin na itong si Bongbong Marcos ay may hallmark as a scammer. And kung nasasabi yan ni VP Sara, siguro naman ay itong si Senator Amy Marcos yun rin ang siguro sasabihin sa kanyang kapatid. Lagi silang nagsasama ang dalawa. So kinichismis rin siguro nila yung bangag na yun. your reaction po with the recent election that majority of the senators elected this 2025 came from your slate, from your party? Well, factually, no. For the Senate, there were three winners from the party of President Duterte, the PDP, and then there were two guest candidates of the PDP who won, so that's 5. And then there were 5 winners from the administration ticket, and then there were 2 winners coming from the Liberal Party. So I wouldn't say that it was a grand slam win for PDP, but it was good enough considering that the president, former president, was not there to campaign for his candidates. And number 2, when I came back from The Hague, there was really a very short time for me to step in and campaign for the candidates of former President Duterte. VP, I know every day meron kang calls kay Pangulong Duterte. 3 times a day. 3 times a week, ma'am. I'm sorry. Right? Yes. When was the last time po na nag-usap kayo ni PRD? Well, ma'am, unfortunately, I cannot remember the last time that we talked because when I am traveling, my line from the Philippines is turned off because I use an international roaming SIM. So he has been told by my sister that I am traveling to do the rallies around the world and to get the Filipino community to rally behind him with regard to his case in the ICC and to discuss, as I said,
what is happening in our country. What was the last time na napag-usapan ninyo para i-share nyo dito sa ating mga kababayan? Yung last na nag-usap kayo, ano po yung bilin ni PRRD? He asked about the interim release. And then I told him that I cannot, because the ICC is listening on our telephone conversations, because apparently my name appears in many of the documents with regard to the ICC case. So they're listening in on our conversations. And I told him that I cannot discuss the specifics with him because I do not have privileged communication. But I told him that we are working, the lawyers are working on it, and I'm helping the lawyers. All the family members are supporting the lawyers as well. What is With his, regards how to is he the holding up? timeline? What is his condition physically, mentally? You haven't seen him this thin before. I don't think he's ever been this thin since maybe before his marriage. So he's thick thin. So, kino-confirm yan. Marami na sa members of the family. Ma'am Hanilet, Pipi Sara, si Baste, si Kong Pulong, sinabi na talagang pumayat si Tatay Digong. Okay? So, let's pray for Tatay Digong, guys. Because of the lack of appetite and because of the weather, it's very cold for him. He's not used to the cold. And I think it's the way that they cook the food. It's not really traditional Filipino food. But I'm happy that he gets rice every day. But yes, he's given milk as well if he doesn't have the appetite to eat. VP, with regards with the timeline sa interim release ni PRRD, based dun sa mga conversation nyo or pag-uusap ninyo ng yung mga lawyers o mga lawyers ni Pangulong Duterte, ano po tinitignan natin? Months, weeks? I asked the lawyers for the timeline of the interim release, and months was the answer, ma'am, not weeks. So, months ha. So, yan ang ipinagpipray natin na 1 month from now, makalabas na si Tatay Digong. Di ba? Let's be positive, guys, no? Let's be positive on that. Months was the answer, but they wouldn't give a definitive timeline, but they said they're hoping to do it before September, and they're in a rush because of his age and his health condition. Ano po ang So, imagine that one ha. Bilis na yung interim release, no? So, the most is 1 month. Okay na yun, no? At we are hoping for the best of Tatay Digong. At kung sino man yung kukup-kup, tutulong na bansa, maraming salamat, no? I think that will be victory for the Filipino people at maging mag-celebrate. That will be one of the happiest moment for the Filipino people. Okay? So, yun po. Sinagot lahat ni VP Sara yung mga issues at syempre naman siguro satisfied tayo doon, no? At nag-react rin tayo. So, kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga sinabi po ni VP Sara at usap-usap tayo sa comment section. Please don't forget, i-like, i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga bago pa lang dito sa akin channel, subscribe na po, no? Para updated kayo lagi sa ating mga balita. And meron tayong pangalawang channel, don't forget, Donmar TV, Balitang Totoo. Okay. Subscribe rin kayo doon kasi meron tayong mga videos doon, updates sa political news na hindi nyo makikita dito sa main channel natin. Okay? So, thank you very much sa mga audience na nanonood ngayon. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!